kabutihan, mapalad ang tumatahan sa templo ng Poong Banal, nagpupuring walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kaniyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo mo ng lahat. Napaka-espesyal po ng araw na ito sa ating mga Katoliko dahil ginugunita at ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria at ang legal na ama ni Jesus Nazareno dito sa lupa. Sa gitna ng ating mga ginagawang pagsasakripisyo at pagtitika ngayong panahon ng Kwaresma, ay panandalian tayong humihinto para ipagdiwang at parangalan ang isa sa pinakamasunurin at banal na pinili ng Diyos upang maisakatuparan niya ang kaniyang gawaing misyon at kaligtasan sa sanlibutan. Alam po natin na si San Jose ay nagsimula bilang isang simple at matiyagang karpintero sa Galilea. Bagamat ang atin pong ebanghelyo ay hindi nagtala ng anumang mga salita o pangungusap na mga sinabi o nabanggit ni San Jose, ang paglalarawan sa kaniyang katahimikan ay nagbibigay daan sa atin upang makilala ang kaniyang pagkatao. Si San Jose ay isang taong matuwid, masunurin, may dalisay na puso, mapagkumbaba, mabuting asawa, tagapagtanggol at tagapag-alaga ng tagapagligtas at ng mahal na Birheng Maria. Naranasan din po ni San Jose ang mga pagsubok sa buhay, kagaya ng karanasan ng bawat pamilya. Ngunit si San Jose namuhay bilang isang tunay na huwaran. Si San Jose ay isang taong nagtataglay ng hindi matitinag na pananampalataya at lubos na pagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang una at pangunahin, higit sa lahat sa buhay ni San Jose.
Sa madaling salita, siya po ay isang taong matuwid. Dahil dito, nagsilbi siyang huwaran para sa ating lahat. Si San Jose din po ay isang taong marunong kumilos at marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi niya kailanman kinuwestiyon kung ano ang sinabi sa kanya at ipinag-utos ng Diyos. Ginampanan niya ito ng walang pag-aalinlangan o pagkaantala. Ang kaniyang tugon ay agad-agad at gagawin niya sa paraang nais ng Diyos na gawin ito. Mayroong 4 na panaginip po na naitala sa ating ebanghelyo na nauukol sa kanya. At sa lahat ng ito, si San Jose hindi nag-alinlangan. Mayroon siyang pusong handang sumunod sa Diyos. Kaya nga, kagaya ni Maria, si San Jose ay ating ama. Makakalapit tayo sa Kanya sa gitna ng matinding unos at pangangailangan. Katulad ni San Jose, naway maging inspirasyon din natin siya upang sa katahimikan ng ating puso, kagaya ni San Jose, makasunod tayo sa lahat ng kalooban ng Ama. Amen.